Usa ka oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga makapadayon sa pagkinabuhi nining adlaw karon. Og sa ato nga pagsugod sa atong adlaw, tugutan nato ang pulong sa Dios, mag-remind kanato, magatudlo kanato, mag-direct kanato padayon sa mga butang nga gusto niya mapaabot ngani sa ato mga kinabuhi. Ni nga buntag magesgot kita about follow what's worth to be followed. Atong sundon unsa ang dapat o nararapat nga pagasundon. Now, usually we used following steps of the one we've idolized most. Mao kana siyang atong mga kinayahan o gani nang naay mga panultihon nga that's nagaingon like father, like son, like mother, like daughter. Usually mao kini siya ang atong nga dunggan from time to time nganuman ang mga anak kanunay naga-look up, nagatan-aw sa mga ginikanan o usually mostly gyud ang mga anak makasundog gyud sa unsay ginahimo sa ginikanan. Mao kana siya ang realidad o ato ma-observe bisan asa sa ato nga kapanahonan karon. Now, ang fulong din nga follow or usually we use following or follow. It means the way we talk, the way we walk, we dress, hairstyles, expressions, favorites, or so on and so forth. Naga-follow kita sa mga gina-idolize nato. Sometimes, dili lang sa itong mga parents, bisan mali usahay, sundugon sa mga anak. Ang usahay pagyod, ang gina-follow sa ato nga mga kapanahonan karon is ang kinabuhi sa mga ginatawag nato nga mga gi-idolize nila nga mga artista nga usahay ang kinabuhi dili sa diya sa balaan nga pulong sa Dios. That's why magkinabuhi sila ilang mga practices, the way ang ilahang nga mga dress code nila lahi na dili mao ang gisulti sa Bible. Og ang mga expressions dali sundugon ang mga nakita nila diya sa mga television or tanan nga klase nga mga pamaagi mapaabot ang mga bag-ong mga styles pagkinabuhi bisan pa labag sa kabubuton sa Ginoo. Mao kana ang undeniable nga reality sa atong kapanahonan karon. And we should remember that atong hinumduman, we need to be reminded not all are good, not all are safe, beneficial, and worth to be followed or imitated to. Dili tanan safety og maayo pagasundon atong hinumdumon og atong pangaralan, atong tudloan atong mga kabataan. It's because ania nakita ning kapanahunan nga grabe gyud ka dangerous, grabe kang ngilad nga klase nga kapanahunan. Og atong makita igala nga kung dili kita strong diya sa atong pagtuo og pag-ila sa Dios, sigurado nga kita usab mabiktima nining klase sa pagkinabuhi. We should follow what's worth to be followed. According sa pulong sa Ginoo dinhi sa 3 John chapter 1 verse 11, adunay gisulti dinhi ang pulong sa Dios. Si Apostle John ingon siya, "Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God." Ato makaplagan kaning pulong, follow not that which is evil. Naiduha ka butang gitumbok dinhi sa writer. Ang una, butang nga dili dapat i-follow, o ang ikaduha, butang nga dapat mao'y i-follow. Now, ang unang butang dinhi, follow not that which is evil. Ato makita na mga butang nga dili nato dapat i-follow. And some of examples nga ato makita, examples of not worth to be followed para sa atong kinabuhi o sa atong pamilya. Una, kining ginatawag nga superiority spirit or attitude of superiority. Dili na dapat sundon. No? Kung superior ang ato nga gina-look up, gina-idolize, kung superior siya og spirit, dili na kailangan nga atong i-follow. According sa 3 John chapter 1 verse 9, I wrote unto the church
but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. So, nakabalo ka kung nakabasa kag Bible, kung unsang klaseng kinabuhi anaa kini si Diotrephes. Si Diotrephes sakop kini sa usa ka iglesia diin siya didto ang matawag nato nga murag siguro influential nga tao, siguro graduhan nga tao, maybe, og ato makita siya ang naga-leader og siya ang gitawag nato Diotrephes, no? Sa grupo, og siya ang ginatawag nga gusto nga mag-lead sa grupo bisan dili siya ang leader. Na ato makita attitude of superiority. So don't follow that kind of attitude of superiority. Remember that we are the same. We are equal in the sight of God. So, walay usa ka tawo nga maghari-hari bisan asa diha sa buluhaton sa Ginoo. It's because it is God's church, no? Iglesia or simbahan ni iya sa Ginoo. Walay usa nga maghari niini. It's because only God is our King. Ikaduha nga dili dapat sundon maskin asa, attitude of unfaithfulness, kaning kinaiya sa pagkadili matinuuron, no? Unfaithfulness. Now, ingon pa sa Proverbs chapter 25 verse 19, usa sa daghan kay mga passages, ingon siya dinhi, confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Kung magsalig ka, magbutang ka sa imong pagsalig sa usa ka tawo nga dili masaligan, ingon pa siya dinhi, ingon pa mas pariho ra sa imuha nga naa kay ngipon nga na nagsuol o pariho ra nga naa kay bukog nga na dislocate, joint nga na dislocate diha sa imong part sa imong tiil, o ambot pasabot lisod kayo, no? Kung magsalig ka sa unfaithful nga usa ka tawo. Don't do that. We need to be reminded that attitude of unfaithfulness should not be followed. Ikatulo, attitude of schisms. Attitude of schisms. Unsa may bot pasabot ni ini? Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ingon sa pulong sa Ginoo, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. The word is that there be no divisions among you. So all of us know, kung nagabasa kita din sa portions balang kasulatan, ato makita higala nga ang Christian, ang church sa Corinthian church or the Corinthian believers were divided, no? Grabe ang ilang divisions because adunay dili maayo nga spirit diha sa sulod, spirit of schisms, kanang pagbahin-bahin, no? Naga-create of division diha sulod sa iglesia. So we need to avoid this kind of attitude of schism. And number 4, attitude of bad habits. Now, usahay diha sulod sa iglesia bisan asa kita na ay mga panahon nga muliking, no? Adunay mga bad habits nga gina-perform ang matag usa nga usahay unhealthy, dili siya ungodly o dili God glorifying na klase ng mga habit. Ingon pa sa James chapter 3 verse 16, for where inveighing and strife is, there is confusion and every evil works. So ato makita din higala daghan kaig mga butang, mga kining ginatawag nga habit sa usa ka tawo nga mga unhealthy habit nga butang makaguba o dili maayo, dili makahatag og paglig-on, hinunoa mo hatag siya og confusion. So any bad habits should be avoided o
dili na ko maisa-isa ang mga habits nga usahay abi nato okay, pero in the sight of God dili makalipay o makaguba hinuon sa ginapundar sa Ginoo. Ikalima, attitude of being double tongue. Kanang ginatawag nato nga duha ang sinultihan. Nag-claim nga Kristohanon, nag-claim nga nakasabot sa Word of God, pero in their practices dili makita. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sa 1 John chapter 1 verse 6, if we claim that we have fellowship with Him, referring to God, but keep living in darkness, we are lying and not practicing the truth. So, ato makita dinhi, if we claim that we have fellowship with God or with Him, o niya keep living, keep practicing in darkness, nagapamakak siya o wala siya nagsubay diya sa kamatuoran. So we should avoid the attitude of being double-tongued. We should remember, follow what's worth to be followed. Now, another part, meaning verse atong gibasa sa 3 John chapter 1 verse 11, and ni beloved, follow not that which is evil, but that which is good. So ato makita ang second thing, follow that which is good. Not only nga i-avoid na to ang evil, but we need to follow that which is good. Now, examples of what's worth to be followed. Of course, dili ta mahuman kung atong hutdon paghagpat ang gisulti sa balaang kasulatan, but there are some examples in which magamit nato sa atong pagkinabuhi. There are verses and lives of great impact that are worth to be followed. Naa dinhi makita ang mga bersikulo sa balaang kasulatan o mga kinabuhi examples nga pwede nato himuong giya i-follow sa atong pagkinabuhi. Number 1, of course, si Jesus Christ, no? The ultimate model. Kung unsa the way si Jesus Christ nagkinabuhi, unsa si Jesus Christ nag-follow sa Father, we need to imitate. We need to follow His example because He is the ultimate model of all believers. Ingon pa sa Matthew chapter 4 verse 9, and He said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Si Jesus Christ, nagatawag siya. We need to follow Him. We need to imitate. Ingon sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So makita nato niya ang karnero nga iya sa Ginoo, maga-follow gyud, magapaminaw sa iyang voice, o maga-follow, magasunod, mag-imitate diha sa iyang mga kabubuton. Unsa ingon ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 2 verse 21, ingon siya, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. So again, si Apostle Pablo anaa siya pareho nga una to challenge all believers that ye should follow His steps. The way si Jesus Christ nagkinabuhi, we need to follow Him. Another example is Dorcas, usa ka simple nga babae pero charitable, no? So ato makita si Dorcas sa iyang simplicity and his charity. Ato makita according sa Acts chapter 9 verse 36, ingon siya, in Joppa there was a disciple named Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was known for her good actions and acts of charity that she was always doing. Dili lang nga occasional nga maghimo si Dorcas niining usa ka talagsaon nga buhat, pero as always she was always doing, no? Ato makita nga normal ang kinabuhi, simplicity and charity. Ato makita nga in a simple way nagahimo siya ministry for the glory of God, then gimarkahan sa Ginoo. Ato makita
bisan pa din sa verse 39 in Acts chapter 9. So Peter got up and went with them. When he arrived, they took him upstairs. All the widows gathered around Peter, crying and showing him all the shirts and coats Dorcas had made while she was still with them. Kabalutan ni ini nga si Dorcas nahitabo nga namatay siya. Pero ato makita nga namatay man siya pero ang iyang mga gihimo buhi gyapon. Of course, naghimo ang Dios ang miraculous work, gibuhi siya. Pinaagi sa gahom sa Dios o pinaagi sa paggamit niya ni Peter ngayon alagad sa Ginoo. Si Dorcas usa ka simple nga babae pero ang iyang mga ginahimo maka glorify sa Ginoo og nahimo nga ilhanan og nahimo nga makita nato nga lesson para usab kanato. Ikatulo, si Cornelius, usa ka devoted nga tao, usa ka devout man alang sa Ginoo. Of course, debatable na ingumpan at this time si Cornelius dili pa saved. So maluwas man siya, save man siya o dili, pero makita na to ang iyang example nga gi-count sa Ginoo, gi-appreciate sa Ginoo. According sa Acts chapter 10 verse 2, he was a devout man who feared God, as did everyone in his home. He gave many gifts to the poor among the people and always prayed to God. So, remarkably, ang kinabuhi ni Cornelius, itawag siya a devout man who feared God. It was Cornelius na usa ka butang nga pwede masundog. Di lang kana, but Elijah in the Old Testament. Makita na to si Elijah, usa ka good example by his words and by his deed. At according sa 1 King chapter 17 verse 24, makita na to, and the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is true. But pasabot, nakita sa usa ka babae dinhi kung unsang klase nagkinabuhi si Elijah by his words and by his deed. Makita nga nailhan siya tungod sa iyang pagka magtotoo diya sa Ginoo. What about you, higala? Kung ang tao magtan-aw kanimo, makita ba nila ikaw ingon nga iya sa Ginoo? Ikalima, si Joseph. Makita na itong example ni Joseph by his life and his devotion to God. Kung unsa ang mga na-eksperyensyahan ni Joseph from his childhood, gamay pa siya, nag-experience siya, grabe nga suffering, grabe nga mga kapaitan, difficulties in life. Pero along the way, gi-bless siya sa Ginoo, gitabangan siya sa Ginoo because he was devoted also to God. And until such time, nga naging successful siya o makita na to ang pag-bless sa Ginoo siyang kinabuhi. Ato makita nga after that, ang mga butang nga dili maayo nga nahitabo siyang kinabuhi, i-count niya nga maayo para sa Ginoo. Ingon siya sa verse 20 sa Genesis chapter 50. Ingon siya, as far as you're concerned, you were planning evil against me, but God intended it for good, planning to bring about the present result so that many people would be preserved alive. So ato makita nga katong mga gihimo niyong dautan para kanako ingnan niya imong igsuon, God intended it for good. Okay? So ato makita nga wala gyud siya gadumot sa iyang mga igsuon. Instead, gitan-aw ni Joseph ang ilang mga bad actions nga maayo para sa Ginoo. So ato makita igala ang maayo gyud nga ehemplo ni Joseph. And number 6, si Apostle Paul. Makita na to ang iyang good example by his life and his dedication sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16, ato makita, for although I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea,
woe unto me is if I preach not the gospel. So ato makita ang grabe nga dedication ni Apostle Paul. He was really, really dedicated to the work of God. He says, for necessity is laid upon me. Now, brothers and sisters, the preaching of the gospel, sharing the gospel to others, is laid upon us. Gihatag kini, gi-entrust kini sa Ginoo to all His people. So, kung ikaw usa ka Kristohanon karong nagapaminaw, you are also responsible of this. By any means, do your part because God expects us to do it. Nag-expect ang Diyos, dili nga gusto sa Diyos nga kita magtanaw lang, magapaminaw lang, but we need to do our part according to the Word of God. Ingon pa sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 7, for yourselves know how ye ought to follow us. For we behave not ourselves disorderly among you. So ato makita nga mo follow kamo, ingon nga kami nagabuhat, nagalikay, wa kami nagkinabuhi nga usa ka kinabuhi nga disorder in the sight of God. So ato makita in 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. So, along the way, niini nga kalibutan, daghan mga dili maayo, mga nagahimo og dili maayo. Do not follow them. But, unsa man ang dapat himuon, we need to follow that which is good. In 1 Timothy chapter 6 verse 11, but thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. What we need to follow is God's righteousness. We need to follow what is righteous in the sight of God. We should remember, and I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their words do follow them. Remember, Gala, nga ang tanan natong gibuhat ng kalibutan, it is not only referring sa mga ginatawag na to og mga heroes of faith in Revelation, in the book of Revelation, during sa time sa tribulation period, but naga-refer sab kini kanato unsa atong gihimo para sa kaymayaan sa Ginoo, makita kana nato later on sa ato niyang pag-uli. Hinumduman nato igala, follow what's worth to be followed. Examples of not worth to be followed: attitude of superiority, attitude of unfaithfulness, attitude of schisms, attitude of bad habits, attitude of being double-tongued. And examples of what worth to be followed: Jesus as the ultimate model, Dorcas sa iyang simplicity and charity, Cornelius' devoutness, and Elijah by his words and deed, Joseph by life and his devotion, and Paul by life and his dedication. May God bless upon His word diha sa ato mga kasing-kasing.